Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang grocery store dito sa Maynila ang muntik ng mabiktima ng palit pera modus. Makikita sa CCTV ang isang customer na bumili ng cologne na nagkakahalaga ng 27 pesos at nag-abot ng 50 pesos bilang bayad. Subalit bago pa man siya masuklian, bigla sinabi ng customer na magpapabuo siya sa tindera ng 1,000. Nang iabot ng tindera ang 1,000 na buo, sa isang iglap ay palihim itong napalitan ng customer ng 100 na agad niyang inihulog sa kanyang bag. Mapapansin din sa video na bago pa man maganap ang palitan, may hawak na siyang isang 100 sa kanyang kanang kamay na tila inihanda na niya para sa gagawing modus. Sa pag-aakalang nagkamali lamang ng bigay ang tindera, kinuha ulit nito ang 100 sa customer. Ngunit nagtaka ito nang mapansing wala namang ibang 1,000 sa kaha, kundi ang naunang ibinigay. Ako kasi ganda, paano ka ba? Ako yung ako ng pang-reverse sa'yo. Tagal pa? How are you? Kasi ang alam ko po isang Din. Kaya nga 1,000. Dahil sa pagdududa ng tindera, sinabi ng customer na nasa kanya na raw ang 1,000 at ang 100 ay ipapapalit na lamang daw sa tig 20. Nasa akin yung 1,000, pag 20 siya ako 100. Ano ba? nasa iyo na po. Oo. Sagutin mo. Gusto mo si Madang. Dito na tumawag ang may-ari upang alamin ang nangyayari. Paano ka ba? Kaya nga, Kaya pati? kaya nga po. Pero nasa hawak ko po. Pagkali ang anak ko ng ate. Ha? Kung natin ang inaantay ko. Kung malawak ka lang, hindi magalak ko. Matagal ako eh. Nanindigan ang tindera na 1,000 ang iniabot niya at hindi 100. Kaya minabuting ihinto muna ang transaksyon at ipasuri ang CCTV footage. Matagal pati eh. Nasa akin po ate. Opo ate. Kailangan pa ito. Papalit ko ng isang dito ate. Pero hahawak ko po ate. Pero nasa hawak ko ate. Magpipin na pa muna. May inabot siya sa At nang mapansing posibleng mabisto ang kanyang ginawa, hindi na itinuloy ng customer ang kanyang pakay. Yung 100 ng ate, nagtatanga-tanga ka kasi. Ano ba? 100 lang inaantay kasi hindi ako nangingi 1,000. Tumatagal ako sa'yo. Sa'yo hindi mo na tinanggap. Sa'yo 100 abuloy ko sa'yo. At sa halip na siya ang makapanlamang, siya pa ang nalagasan ng 100. Sa bidyong ito, isang tindahan ng mga powder juice drinks ang muntik ng mabiktima ng tinatawag na ipit pera modus. Makikita sa CCTV ang isang babaeng customer na bumili ng chocolate powder na nagkakahalaga ng 40 pesos. lalo pa ako mahal. Hershey yan. Hershey. Tapos double purple spreading cheese. Ito. Para inumin. Pagka sa ano mo nilagay sampurado. Nagbigay ito ng 500 pesos sa tindero para sa kanyang bayad. At maayos namang sinuklian ng tindero ng 460 na binilang pa sa harap ng customer. Pagka pinanamon siya sa tubig, isang kutsara matamis. Ngunit pagkaabot sa kanya ng pera, ay dito na niya minahika ang kanyang sukli. Agad niya itong inipit sa kanyang kili-kili power, ang 100 na tila nagpapahiwatig pa sa tindero na kulang ang kanyang sukli. Wala pa, kuya. Magkano ba to? 40 lang. Adi 460 sa plate. 460 mo ba yan?
Apat yun. Tatlo lang po. Ayan. Ito po nilagay. 460 yun, di ba? Ito. Oo, tatlo ho ere. Tsaka ito pa 60. Dito apat. Siguro itong banana. Wala po ako kinuha. Oh. 460. Oh. Sa palay. Oo, tatlo ho ito. Tsaka ito, tatlo rin. Wala ho. Wala nalagay. Wala po. Kasi ito yung porta kong iba. Tatlo ho ito. Bilang din. Yan ang muna dali. At nang makita nitong may CCTV pala at ipinapa-review na ito ng may-ari, Sandali na yun. O, tignan mo. maya-maya ay makikitang biglang nataranta ang babae at bigla nitong inilabas ang 100 pesos mula sa kanyang kilikili. Makikita rin ang pagkabalisa nito na di malaman laman ang gagawin hanggang sa makakuha ito ng tiempo. Ipinatong ito sa ibabaw ng paninda at itinuro na kunwari ay siya ang nakapansin ng nawawalang pera. Ay, ito pala kuya. Yun o. Sandaan. Ay, sa gilid. Nakain sa gilid. Sa gilid naman. Ayon sa impormasyon, ang insidenteng ito ay matagal nang nangyari, subalit patuloy pa ring ginagamit hanggang ngayon ang ganitong uri ng panlilinlang. Paalala po sa lahat ng tindero at negosyante, maging mapagmatyag sa oras ng pagsukli, bantayan ang bawat galaw ng katransaksyon at huwag magpadala sa kalituhan. Ang ganitong mga paalala ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaloko at maprotektahan ang ating kabuhayan. Dito sa Pasig City Mega Market, muntik nang malusutan ang isang tindahan sa meat section ng isang customer na hindi umano nagbayad. Sa video, makikita ang isang babaeng nakaitim na sando habang pumipili ng mga karne. Sa kabilang banda, ang tinderang nakapula ay nakamasid lamang sa kanyang mga galaw. Nagpakuha ang babae ng pork chop, ipinakilo at ipinabalot. Matapos itong mabalot, inilagay niya ang karne sa kanyang eco bag. Pagkaraan nito, muli pa siyang pumili at nagpatimbang ulit. Dahil ginagamit niya ang timbangan, napilitang maghintay ang tindera at hindi muna nakapagserbisyo sa ibang customer. Maya-maya, isa-isa niyang ibinalik ang mga karne na kanina pa niya pinipili at pinagtitimbang. Dito na kinutuban ang tindera dahil sa sobrang tagal ng kanyang pamimili. Sumenyas ang katabing tindero at nagtanong kung nakapagbayad na ba ang babae. Umiling ang tindera bilang sagot. Ilang sandali pa, pumorma na ang babae ng paalis. Agad siyang tinawag ng tindera at sinabing hindi pa siya nagbabayad ng kanyang ipinabalot na pork chop. Subalit sinabi ng alin na nagbayad na daw siya sa tindera. Subalit iginiit ng babae na nakapagbayad na raw siya. Dahil sa dami ng customer kanina, bahagyang nalito rin ang tindera kaya minabuti niyang i-check ang CCTV. Subalit iginiit ng alin na nagbayad na siya. Padang sa'yo! Pinagpilagdan mo ako ng ano na 800 ang pinagpilagdan mo. Kahit na ako sa'yo eh. Kiligay ko nga sa'yo dyan ko. 700, 900 pera ko eh. Ilang next ako ito kita eh. Kahit na ako sa'yo. 900 na pera ko na sa akin eh. Sige na ako sa'yo eh. Ano
Oo, yung mga sa 500. Yung 55. Sa kabila ng paulit-ulit na giit ng babae na siya ay nagbayad na, malinaw na ipinakita ng CCTV footage na wala talagang naging bayaran. Nang malaman niyang may CCTV ang tindahan, saka pa lamang ito nagbigay ng kanyang bayad. Apat ang CCTV ko. Yung mga ng logo. Ay, kakalik ko, hindi pa ako nakalali. At upang maiwasan ang kahihiyan, nagkunwari pa itong nagalit at sinabing nagbayad na siya. Buti na lamang at may CCTV ang tindera. Kung wala ito, tuluyan sanang nakalusot ang pork chop na hindi nabayaran.